Network Entertainment. Loyalty sa opisina, uso pa nga ba talaga? Ang unang sasabihin ko sa inyo, be loyal to your job. To the company, depende. We have to be loyal to the companies who helped us in the past, no? But the utang na loob, it works both ways yan eh. Hindi lang naman sa atin dapat nanggagaling. Sana if the company is really taking care of us, isipin natin, meron ba tayong mga benefits? When you retire, meron bang ibibigay sa inyo? Tulungan ba kayo? Will they get you as a freelancer? Diba? Pag-iisipan nyo rin yun. Ano ba yung naibigay mo sa kumpanya at ano ba yung naibigay sa iyo ng kumpanya? Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. In this episode, syempre solo lang ako. This is a solo cast, special episode kasi may mga gusto akong i-share sa inyo at ang pag-uusapan natin yung pagiging loyal sa opisina. Worth it pa nga ba? Uso pa ba yung loyalty sa opisina? Bago natin simulan ng episode, like and subscribe to the Underpaid Podcast sa Spotify, Apple Podcast. May video podcast tayo sa Spotify. And if you want it on YouTube, nasa The Pod Network Entertainment's YouTube channel tayo. And we also have our socials, Facebook, Instagram, TikTok. And please subscribe also to Suplado Motors. O eto na, simulan na natin. Mukhang na-miss nyo na itong solo cast episodes ko. Loyalty sa opisina, uso pa nga ba talaga? Ang unang sasabihin ko sa inyo, be loyal to your job. To the company, depende. Nung pandemic, lahat tayo nabuhay kasi may kumpanyang tumulong sa atin, sumuporta, nabigyan tayo ng mga allowance, pinag-work from home tayo. So, we have to be loyal to the companies who helped us in the past, no? But the utang na loob, it works both ways yan eh. Hindi lang naman sa atin dapat nanggagaling. Sana if the company is really taking care of us, isipin natin, meron ba tayong mga benefits? When you retire, meron bang ibibigay sa inyo? Tulungan ba kayo? Will they get you as a freelancer? Diba? Pag-iisipan nyo rin yun. Ano ba yung naibigay mo sa kumpanya at ano ba yung naibigay sa iyo ng kumpanya? I can share a personal experience. I've been loyal to a certain company during the pandemic kasi I've been hosting car channels and nasa motoring industry rin ako, motoring media. I've been loyal to and syempre, gusto ko maging loyal na tumagal. Kaya lang, if the company is not really supporting you the way na dapat sinusuporta ng isang empleyado, mag-iisip-isip ka na rin. Right now, habang pinapakinggan nyo ito or pinapanood niyo, pwede kong sabihin na I'm a freelance host ngayon for I'm not a regular employee there. They're paying me per video na lalabas ako. So I can do freelance sa ibang motoring channel or if someone gets me to do a video na kung competitor man nila or advertiser, pwede rin akong rumakit dun or sumideline. I also do hosting sa mga events, birthdays and press cons, corporate parties, weddings. Ginagawa ko rin yan. Pero nung time na employed ako sa binabawalan nila akong mag-freelance ng ibang motoring content. Which para sa akin, medyo unfair naman kasi yung mga ibang nakakasama ko, they do freelance work for different motoring channels or different motoring websites, newspapers. Pero dahil sabi nila ako yung nasa videos palagi, gusto nila exclusive ako. Na feeling ko natatali ako. So, maganda rin yung nag-freelance ako ngayon, no? And nung pandemic, talagang loyal. Wala akong masasabi. Regular yung sweldo. Nung medyo uncertain yung nangyayari sa atin nung pandemic, di natin alam kung ano mangyayari in the future. Pero ngayon dahil nag-back to normal na, and then, syempre, di natin kinakalimutan yung mga naitulong sa atin nung kumpanya. Pero we all have to move forward and yung utang na loob, may hangganan yan. Hi there.
My name is Earl, and I'm the host of Philippine Campfire Stories. After this episode that you're listening to, baka naman gusto mong mag-check ng mga horror stories sa mga folklore and urban legends na nangyayari sa Pilipinas. Mga true horror stories shared in a manner na hindi ka naman matatakot pero ma-entertain ka. Go ahead and check out Philippine Campfire Stories, and we have over 200 episodes just waiting for you. See you there! Alam ko yung mga ibang immortal, yung mga ibang generation, uso yung tumatagal sa kumpanya. 10, 20, 30 years, di ba? After a while, may isip mo, what if I work for a different company? What if sinubukan kong tanggapin yung offer ng kabilang kumpanya? Wala namang masama kasi you're doing it not only for yourself but also for your family. Again, sinasabi ko, kung magkakaroon kayo ng loyalty sa trabaho ninyo, wag sa kumpanya. Although, masasabi ko naman na yung mga nagtumagal ng 30 years sa isang kumpanya, talagang inalagaan sila ng mga big companies like yung mga multinational companies. Meron sila mga retirement packages na magaganda. Ang sinasabi ko lang na maging loyal sa trabaho rin, yung mga nagtatrabaho sa small companies na mga startup. Oo, syempre, after graduation, tinulungan ka nila. You gained the experience that you needed. You had the contacts that you needed. Pero ang kapalit naman nun, maliit na sweldo. No? Being loyal, kasi it works both ways talaga. Hindi lang dapat from yourself, but also from the company that employs you. Yung talagang inaalagaan ka, may training, kompleto benefits, yung sweldo ninyo hindi na de-delay, 13-month ninyo hindi na de-delay, di ba? The basic needs, no? Yung pag-chinek yung SSS, yung PhilHealth, yung pag-ibig, regular yung paghulog, nakautang ka sa SSS, di ba? Nakapaghulog ka for if you want to buy your own property using your pag-ibig, di ba? Pag nagkasakit ka, yung PhilHealth, importante, di ba? And yung concern dapat the company sana yung mapapasukan ninyo, yung may puso, yung may malasakit, and yung pagiging makatao. Diba? Wag na sana natin pag-usapan yung mga office politics. Yun na lang, yung sana may puso, may malasakit dun sa mga empleyado. Na hindi porket may bagong pinirata galing sa ibang kumpanya or may bagong pasok dun nakafocus, papakitang gilas yung kumpanya dun sa taong yun, tapos i-chapwera yung iba. Wag naman sanang ganon. Pero loyalty, yes, uso pa rin siya. Depende sa kumpanyang pinapasukan ninyo at depende sa mga boss at sa mga kasamahan ninyo. To the co-workers, do you have to be loyal to them? You have to be nice to them, di ba? You have to be a team player. Marunong makisama dapat. Pero magtira para sa sarili. Parang sa pag-ibig lang yan. Okay? So sana in this solo cast na episode, marami kayo natutunan at marami kayo na pick up. Share your experiences. Kung kayo ba yung naging loyal sa kumpanya, nagpapirata ba kayo, or may kakilala kayong naging loyal for 10 years tapos wala na pala, i-share nyo sa amin kasi pwede nating basahin yung email ninyo or yung message ninyo from Facebook. Open kami rito sa Underpaid Podcast. You can follow us on all our social media accounts, and kung gusto nyo mag-guest dito, just let us know. Okay? So there you have it. Sana lahat tayo maging loyal. Hindi lang sa kumpanya or sa trabaho, pati na rin sa jowa. I'm your host, Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.